Hello Region 2. Sa part 2 ng ating video on the devolution of accounting function, we are going to post your actual collection uh, to the cash receipts and deposits journal or CRDJ, no? And then after the posting, we will proceed with the preparation of journal entry voucher to recognize the collection for the month, no? Sa inyong Region 12 collections. So, let's dive in sa pag-demonstrate natin ng actual posting ng collections ng Region 12. So, dito, makikita natin ang collections ng Coronadal Sites and Services for the period August 1 to 3. So dito ay kumolekta ng 1,826 at ito yung mga naging application of payment. So para mas malinaw yan ay meron akong kuha ng ganito. So sabi ko kanina sa first video ay dapat every row in the CRR recap of entries should have a representative column sa ating CRDJ because it should be detailed the way it is shown in the recapitulation of entries. So let's see how this is entered in the books in the CRDJ, which is one of the book of original entry sa ating financial statements. So tingnan natin. So 1,826 ay ganito siya pinapasok. Yan, debit sa collecting officer. Ang credit niya ay itong mga application of payment. Nandito siya. Installment sale receivable, 1,526. Meron siyang AI prior. Nandito siya. Nasabi ko kanina ay dapat may interest receivable. Pero for the meantime, ito mo lang gamitin ninyo na account. Meron din dyan delinquency interest and AI current, no, 163.33. So that's how you record the collection. Once this collection is deposited, this is how you record the deposit slip. So by the way, ang ating source ng ating recording ng ating deposit ay hindi yung CRDR, kundi bank validated deposit slip. What is CRDR? Cash Receipts and Deposits Register. We do not source our entry there. We source our entry on the deposit slip. So dito, yan ang deposito niya. So yan, debit dyan sa cash in bank savings and credit sa cash collecting officer. So ganun lang siya kadali. Napakadali niyang gawin kasi kinakopya lang itong laman na to, no? Kinakopy niya lang yan. So tingnan, kung halimbawa ito ay hindi dineposito ng month of September, walang lalabas na entry dito. Dito sa dalawa na to wala. Pwede mangyari yon at dahil ang entry ng deposit na dapat, kung halimbawa dineposit ito ng succeeding month na ay of course dun sa month na kung saan siya dineposit. Itong mga na-late na recording, this is August, na-recording ng September, normal ito sa main office dahil madalas tagal makarating. Kaya ito, ang August, pumasok na sa na September. Pero yung deposit, since kayo na magre-record, dun siya reflect sa month na kung saan siya naka-deposit. No? So, ganun lang siya. So, tingnan pa natin yung iba pa nyo pag nakolekta, yung guardian seal. Ito ay, tingnan natin, guardian seal. So, guardian seal. So, kung makikita mo itong guardian seal, mas malaki na kuha. Ito ay AFP-PNP. So, ang AFP-PNP, dalawa yan. House and then lot. So, kung makikita mo sa CRDJ ito,
ito ay nakapasok sa kanya-kanyang column. So, ganito yan. 200. So, dito siya. Ito so, ito yung DI niya. Hindi sa dito dahil loans receivable siya. And then, ito na yung kanyang entrada sa loans receivable, house, 50 pesos. Ito yon, diba? Tsaka 148.99 pertaining to lot. So, yung deposit niya ay 200. So, ganun din. Same procedure pa rin ng pag-record natin, no? So, tingnan natin yung iba pang collection ng Region 12, yung LTAP ng Coronadal. So, this is correct. So, kung halimbawa sa LTAP na to ay madami sila, dapat naka-breakdown ito kung specific kung anong klaseng LTAP yun. So, this one is Amanaville. So, this is correct. This is how you record LTAP. Dapat naka-breakdown. So, dito ang kinolekta niya 109,780. So, kung titignan mo yan, ito sa mas malinaw na kuha. Yan. So, ibang klaseng ICR ito, di ba? Dahil LTAP, CBTAP. So, you can do a separate column for this. Di ba? Kagaya ng sinabi ko. Kasi this is LTAP, CBTAP. So, feel free to add column dito. Dito sa, yan, pwede yan. Pwede mong ilagay yan dyan. Okay lang yon kasi isa-summarize naman natin ito sa accounts receivable. So, maganda dahil alam mo kung ano yung nature ng kinolekta. So, wag tipirin ng detalye in the preparation of CRDJ. Yan, ganun. So, ito na kanina sinasabi ko, ang fines and penalties should be specific. No? So, itong 01, tingnan natin, 03 ay DA para to, DI, yan. Specific siya, di ba? Tingnan natin kung meron siyang iba pang, wala naman siyang processing, wala naman siyang processing. So, ganun na sa kadali. So, pag minsan ang deposit, ganito itsura, ganyan sa kadami, no? So, ina-add siya kasi dito kung makikita mo, ang deposit niya na yan. 39, so, doon yun. 39, di ba? 30,000, ano din yun. So, pag in-add mo lahat ito, 1,000, 19, 1,000, that would total to 109,780. So, ganun lang siya kadali, no? Ito namang Coronadal others, I suggest na dito sa ating report ay naka-detail na rin siya, di ba? Kasi you will not be sending any more APR and APS saka pink copy ng OR sa main office. Sa regional office na lang dapat na kopya yon. Ang isasend na sa main office ay 2 copies of CRR, 2 copies of CRDR, bank validated deposit slip, yung printout ng CRDJ at saka 4 copies ng printout ng JEB na ituturo ko afterwards. So, ganun na lang. So, dapat ito I am always reminding everybody na this should be detailed as much as possible kung anong nature ng collection na to. Dito nakalagay, tingnan natin, madami siya, no? 175. So, lumalabas na ito ay 659-12, 659-12. So, dapat naka-specific yan dito. Tignan natin na 659. Dito kasi ito yung old code, no? Ito yung old code. I don't know kung may makakita pa rin ng 659 dito. Well, anyway, ito ay lumalabas na, tignan natin na, tignan natin dito sa, baka maubos ang oras natin. Testing ito. So, ito ay processing fee. So, let's go check processing fee. Processing. Yan. So, ito ay that's 12, no? So, ano ba ito?
Kung titignan mo dito ay 659-12. So, dapat ito ay nakadetalye siya kung ano kung saan dito yan magfo-fall yung 65 yung processing fee na yan, no? Kung yan ba ay notarial, technical, o location. So, ito dapat yung ating column heading, yung dalawa na to, yung itong account code, tsaka yung account title. Para nakadetalye siya. So, yan. So, ito, tapos, hindi na natin titingnan itong iba dahil, actually, tapos na tayo, no? So, ito total lang natin and then i-convert natin into Jeff. So, this is how you do that. To 86,000, kokopyahin mo yan, ipipaste mo dito. Yan, nakolekta ni Hana. Debit, paste value, yan. Okay. So, ito yung GL account, naka-bold print dapat yan. Ito yung SL account. Kung minsan madami kasi to. So, ito ay sinasummarize dito in case na more than one to. And then next na gagawin mo ay i-record mo yung deposit. So, ito yung deposit niya. Pero dapat naka-breakdown ang per bank nito. So, dapat magkakaroon ka ng total for ito, di ba? So, pwede, since maliit lang naman ito, so total na lang natin dito. Ayan, so ganyan siya. So, ito ay 285 yung 1816-12, 285, paste value. And then, yung isa naman ay wala namang kasama, so pwede mo na lang siyang i-copy, paste, no? So, ganun lang siya kadali, guys. Ang paggawa ng ano ninyo, walang kahirap-hirap. Next nito ay gagawin na natin ang pag-post ng mga application of payment like this one. I'm going to post this one in here. Credit na, of course. Paste value. And then, other business income. Paste mo dito. Pag ginawa nyo na ito, you can link this. Matidiskartehan nyo ito ng mas mabilis. Ginagawa ko lang ito ang ganitong klase para ma-demonstrate ng gusto. So, this is the DI. Okay, DI. Okay, DI. Pay value. And then, the AI prior. AI prior here. Yan. Okay. Ano ba? Meron pa tayong natira. Meron pa tayong processing fee na sinasabi ko dapat specific. Dito sa Jeb, dito ay naka-summarize na yan dito, processing fee. Okay? Meron pa tayong natitirang ko konti. Ito na, dalawa. O, diba? Yung lot niya ay again, sa lot ng AFP. Yun, ang lot, AFP, diba? Lot. Tapos, alam ko, 50 yung house, diba? So, yun. So, dapat ito, dapat wala yan dyan. So, dapat ito, totalin dito yung lahat ng LR. Yan. So, pagkatapos mo yan, the debit should equal the credit. Hindi siya nag-equal. Bakit? May kulang pa ba tayo? Let's go see. Ano ba ang kulang natin dito? Okay. Hanapin natin. Di pa pala natin nare-record yung deposit sa collecting officer. So, ito yan, no? Yan, 286. Yan. Yan yun. Dito yan, dapat naka-credit. So, pag nagawa natin yan, balance na. Yan, dalawa. Yan. So, ganun lang guys, kadali ang paggawa nito. At, hopefully, itong video ito, yung instructional video nito would be of great help to you in the preparation of your CRDJ starting the month of December 2020 and onwards and forever and ever na. Kayo nang gagawa, no? So feel free to call us for guidance and direction and mga yung iba pang inyong katanungan. No? Kasi alam ko dadami pa ng inyong collection dahil may mga AFP na kayo na projects, no? So, take a look at this one. Ito yung ating ano. So, that's all. God bless and more power to Region 12. Bye-bye.